Kinabukasan, pagkatapos ng buong gulo, paggising ko, Tito Ike, may nakaupo sa gilid ng kama ko. Nakatungo, hindi gumagalaw, at yung suot niya, jacket ni Felix. "Joan!" Mahinang boses, nanginginig. Tito Ike, doon ako napasigaw kasi hindi ko alam kung tao ba yon o hindi. Pero pagharap niya, si Felix nga, pumayat, namumutla, halos nakaluhod. "Joan, please, pag-usapan natin. Hindi ako masamang tao." Pero Tito Ike, yung mata niya, hindi mata ng normal na tao. Parang may itim na bilog sa loob ng puti, kumikintab kapag tumatama ang ilaw. At doon ko nalaman, hindi pa tapos ang gayuma. Tinawag ako ni Mama mula kusina kasi narinig niya akong sumigaw. Pero nung dumating si Mama, hindi niya nakikita si Felix. "Tama na yan, Joan. Nagpapapraning ka na sa kakaisip," sabi pa niya. Tito Ike, doon ako nanginig. Hindi ko alam kung hallucination ba o multo o epekto pa rin ng gayuma. Pero bago siya naglaho, may sinabi si Felix. "2 beses gumagana ang gayuma, Joan, at hindi ko pa ginagamit ang pangalawa." At dahan-dahan siyang nag-disappear. Parang usok na kinain ng hangin. Doon na ako nagdesisyon. Hindi ako makakaasa sa sarili ko. Pinuntahan ko si Manang Dalisay, albularyo sa kabilang baryo. "Anak," sabi niya habang tinitingnan ng noo ko gamit ang basang dahon ng buyo, "hindi gayuma ang binigay sa'yo, kundi panggapos ng kaluluwa." Kinilabutan ako, Tito Ike. Sabi niya, "Kung hindi ka pa nagrebelde nung gabing yun, baka wala ka na ngayon." At eto pa, Tito Ike, hindi Felix ang may gawa talaga, sabi ni Manang Dalisay, kundi may gumabay sa kanya. Isang matandang mambabarang na nagtatago sa anyong magtataho. Nanginig katawan ko. Matagal ko nang napapansin na tuwing 3 a.m., laging may magtataho na dumadaan sa amin. Mga 12:30 ng madaling araw. Nagising ako dahil kumalabog ang bubong. Pagtingin ko sa bintana, may anino ng matandang nakapayong at may bitbit na malaking lata. Hindi ko alam kung bakit pero tumayo ako para bang hinihila ng hangin. Paglapit ko sa bintana, isang baso ng taho ang iniabot niya. Pero Tito Ike, itim ang arnibal, kulay putik ang taho at gumagalaw. "Para sa'yo, anak," bulong ng matanda. Nang buksan ko ang ilaw, wala na siya, pero naiwan yung baso sa bintana. At Tito Ike, may nakasulat sa gilid, "Pangalawang bisa." Kinabukasan, pagdating ko sa trabaho, nakahawak ako sa dibdib. Yung tibok niyang puso ko, hindi normal. At pagdaan ng isang lalaki sa hallway, hindi ko siya kilala, pero bigla kong naramdaman na parang mahal ko siya. Sunod naman, nakakita ako ng guard. Same, Tito Ike, parang gusto ko siyang yakapin. Halos masuka ako sa sarili ko, tapos naramdaman ko na lang, may umaaligid na presensya sa likod ko. Paglingon ko, walang tao, pero may boses. "Hindi sila. Ako pa rin ang mahal mo." "Tito Ike, si Felix ang nagsasalita, pero wala siya doon." Tulad ng sabi ni Manang Dalisay, panggapos ng kaluluwa. Hindi lang katawan ang ginagalaw, pati isip. Pag-uwi ko, Tito Ike, may nakasabit na sobre sa pinto. Manila envelope. Pagbukas ko, may buhok at punit na larawan naming dalawa ni Felix at may dugo sa gilid at may note, "Huling gabi na. Kung hindi ka sasama, may mawawala."
At Tito Ike, paglingon ko sa kalsada, nakita ko si ate ko. Nakatayo, tulala, para bang may kumokontrol. Doon ko na-realize, hindi lang ako ang pinagbabantaan. Nung nakita ko si ate sa kalsada, Tito Ike, parang wala siyang sariling isip. Nakatayo lang, nakangiti ng pilit, at sa likod niya, nakasilip ang anino ni Felix. Paano ko siya nakikita? Hindi ko alam, pero alam ko, hindi siya buo, hindi na siya tabo. Joan, sabi ng anino, sumama ka na o siya ang kukunin ngayong Pasko. Tito Ike, alam mo yung pakiramdam na wala kang pagpipilian? Parang 5:00 ng hapon, papalubog ang araw. Pero mas mabilis pa sa dilim ang takot na bumalot sa akin. Kahit nanginginig, sumagot ako, Felix, bakit mo ginagawa to? At ang sagot niya na hindi ko na malilimutan hanggang mamatay ako. Kasi hindi mo ako minahal kahit kailan. Pero mamahalin mo pa rin ako, patay man o buhay. Sumama ako, Tito Ike. Hindi dahil mahal ko siya, kundi dahil ayokong mawala ang ate ko. Dinala niya ako sa lumang bahay sa dulo ng Sitio San Roque, yung bahay na walang ilaw, walang nakatira, at matagal nang sinasabing may mambabarang. Sa loob, amoy lupa, amoy langis, at amoy tinunaw na kandila. At sa gitna ng sala, Tito Ike, nakaupo ang matandang magtataho. Armayon, kita ko na ang tunay na anyo niya. Baluktot ang likod. May mahabang buhok na parang ginagapang ng alikabok at ang mga mata niya kulay itim, parang walang puti. Anak, sabi niya kay Felix, handang-handa na ang pangalawang tali. Nanginig ako. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o iiyak. Pinaupo nila ako sa harap ng bilog na may asukal, asin, buhok, balat ng kandila at dugo. Humawak ang matanda sa ulo ko. Parang may apoy na dumaan sa batok ko, Tito Ike. Parang sinusunog ang loob ng ulo ko. At narinig ko, isinusuko mo ba ang puso mo? O isinusuko namin para sa'yo? Hindi ako makapagsalita, hindi ako makagalaw. Tapos naramdaman kong humawak si Felix sa kamay ko. Malamig, parang kamay ng patay. Saking ka na ngayong Pasko, Joan, sabi niya. Saking ka na habang buhay. At doon ko napagtanto, hindi niya ako minamahal. Inaangkin niya ako, parang gamit. Habang umiikot na ang ulo ko dahil sa ritual, may kumalabog sa pinto. John! Si Mama, kasama ang 2 tanod at si Manang Dalisay. Puwersahang binuksan nila ang pinto. Nang makita ni Manang Dalisay ang bilog sa sahig, sumigaw siya. Putulin yan! Mamamatay ang bata! Nag-alab ang bilog. Parang nasusunog na hindi nakikita. Nang akmang hahablutin ako ni Felix, itinulak siya ni Manang Dalisay gamit ang isang sangkap na may usok. Sumigaw siya ng dasal. Sa ngalan ng liwanag at hangin, punitin ang tali! At Tito Ike, yung kamay ni Felix, naging usok, naging anino, naging wala. Ang matandang mambabarang tumayo at lumipad ang mga bagay sa paligid. Kutsara, baso, abo. Parang may sariling buhay. Nagsimula siyang mag-chant. Sa akin ang puso, sa akin ang laman. Si Manang Dalisay naman lumaban. Kung hindi sa'yo ang binhi, hindi mo pwedeng angkinin. Tito Ike, parang pelikula. Pero totoo, dumadagundong ang bahay. Yung anino ni Felix kumakapit sa sahig, parang sinusubukang bumalik sa katawan. Pero mas malakas ang dasal ni Manang Dalisay. Isang puting liwanag ang pumutok mula sa kamay niya. Tinamaan si Felix at doon,
Lumipad ang anino niya papalayo hanggang sa mawala parang abo sa hangin. Pagkakapos ng lahat, bagsak ako sa sahig, umiiyak, nanginginig. Lumapit si mama at niakap ako. Anak, tapos na, tapos na! Pero Tito Ike, habang palabas kami ng bahay, may nakita akong malilit na papel sa sahig, parang iniwan. Pinulot ko at nakasulat doon. Hindi ako aalis, Pasko pa naman. At narinig ko, mula sa pinakamadilim na bahagi ng bahay, mahina pero malinaw, tawa ni Felix. Mga kaibigan, ang kwento ni Joan ay paalala na hindi lahat ng pagmamahal ay galing sa puso. May iba, galing sa dilim. At tuwing Pasko, kung kailan dapat puno ng saya ang gabi, may mga nilalang na mas gustong kumapit sa mga tulad natin. Mahina, nag-iisa, at naghahanap ng pagmamahal. Kaya tandaan ninyo, kung may kumatok sa pinto, kung may nag-alok ng tamis, at kung may bumulong ng pag-ibig na hindi ninyo hinihingi, magdahan-dahan. Baka, gaya ni Joan, may kumakabit na palang anino sa inyo. Ako po si Tito Ike. Magandang gabi at sana makatulog kayo.